Isang makulimlim na umagang pagbati po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Greater Toronto area, dito po sa Canada. Sa Pilipinas po, medyo maganda na raw ang panahon. Dito po ay maulan na. After winter, spring naman, umuulan. Ito po ang inyong kabayan na Mondatol sa ating pong maliit na YouTube channel, Datol Order. Well, medyo matagal-tagal tayong nawala dahil nga ah, medyo nagkasakit tayo at na-aksidenteng konti. Pero I'm okay now. Magaling na yung putok sa kilay. Kaya lahat po ng aking mga katropa pips na senior, ingat-ingat na po. May edad na tayo. Kailangan huwag masyadong nag-aapura paglabas sa washroom. Ayan, nako, nagsalita na naman ang Mondatol. Well, ako po ay gusto ko lang pong talakayin dito yung konting issue lang po, yung latest issue habang nagpapahinga tayo. Lalo na po yung nangyari kahapon, nahuli na raw itong si dating ako Bicol Congressman Saldico. Diyan po sa Prague, sa boundary po ng Czech Republic at saka ng Germany. Ayan, nakakulong siya ngayon sa Germany yata, Portugal or wherever. Basta nakakulong siya dahil nagbibiyahe, kampante kasi nagbibiyahe siya sa abroad nang walang document. Nakita po kasi siguro doon, papasok siya ng Germany na kanselado yung kanyang passport, Philippine passport. So hindi naman yata niya nadala sa kanyang paglamierda yung passport niya sa Portugal. May passport doon na Portuguese. Kaya ayun. At any rate, it will take time sapagkat wala ata tayong ang Pilipinas. Ako nasa Toronto ngayon. Wala raw kasunduan ang Pilipinas at saka ang Czech Republic pero anyways baka makuha rin i-deport ng Czech Republic. Doon siya nakakulong ngayon daw. Biro man papasok ka sa kanilang bansa, wala kang dokumento, wala kang passport or authority. Anyway, abangan po natin ang pagbabalik sa Pilipinas ni Saldico. Na-meet ko na yan noon sapagkat noong 2016 na unang naupo sa Kongreso yung kapatid ko, yung nasiran June Datol ng Senior Citizen Party List. Na-meet ko na yan. Medyo may kasupraduhan ng konti yan Malakas daw kasi kwan yan dun sa Speaker of the House. Nga natin. And talking about the Speaker of the House, si Romualdez at saka si Escudero, malapit-lapit na rin din po yan. Akala nung iba hindi gagalawin. Hindi po, basta nagkasala ka. Iba yung ninakawan mo yung kaba ni Juan de la Cruz, nga ng bayan sa flood control. Trilyon ng inubos dun binabaha ang buong bansa, nga. At any rate, yun ang una na gusto kong talakayin Wala po, walang makapagtatago sa batas, nga. Kahit nasaan ka, kung may kasalanan ka, lalo yan, ninakawan mo yung pera ng bayan, hindi ka patatawarin sa itaas, nga. Lalamierda ka sa ibang bansa, binabaha ang Pilipinas, nga. Yun, umuwi ka, sagutin mo. Ipaglaban mo, karapatan mo. Sabihin nila walang due process. Meron. Kung may due process ba't naman hinuli itong si dating Presidente Duterte at dinala doon sa The Hague, sa International Criminal Court, ICC. Paano po sinong judge nga ang hahatol dyan makikinig sa kaso niyan? Tandaan nyo po, 13 sa 15 justices ng Supreme Court in-appoint ni Duterte. Magbuhat nung maupo siyang presidente, 13 out of 15. Kaya nga yung unang impeachment ni Vice President Sara Duterte, dinisregard ng Supreme Court, ibinalik sa Kongreso.
Unang attempt, 13 sa 15, anak ng wag na po tayong marami daw nagagalit sa akin na mga kababayan ko sa pagtuliksa sa Duterte. Kaya sinasara ko na may comment ko, ba't naman ako magpapamura pa sa tao? May edad na ako eh. I've been in this profession. Ako po, matanda na po akong journalist. Nag-start pa ako sa Pilipinas noong 1986. Ayan, ilang taon na ngayon? 1986, 26 na ngayon. Sa sports ako sa Pilipinas, pero dito sa Canada, 2003 hanggang 2020, may sarili kong dyaryo. 17 years kong pinatakbo yun, yung The Philippine Courier. Tinamaan lang ng COVID kung hindi, dire-diretso pa hanggang ngayon yun. Ika nga natin, sasabihin ng iba dyan, wala daw akong karapatan, wala akong nalalaman dahil nasa dito ako, wala ako sa Pilipinas. Yung mga taga-Pilipinas po, mas marami pa akong alam sa inyo dyan eh. Sapagkat ang connection ko po, nandyan pa rin. Kaya yung pong nagsasabing, ala ako sa Pilipinas, hindi ko alam, shut up! Mas marami kong alam sa inyo. Dahil yung alam ko, hindi nyo alam. Hanggang ngayon may connection ako sa Malacanang, sa PNP, sa Army. Ayoko lang yung pagyabang yun. Bakit ko ba naman kayo paniniwalain? My record speaks for itself. Tigilan na natin. Ako gusto ko lang ipagpatuloy ito. Alam nyo, sabi ng mga doktor, yung utak ng mga seniors, ika nga natin, pagganahin natin para hindi tayo magkaroon ng dementia. Ako kilala ko pa sarili ko. Kayo dyan, kilala nyo pa ba ang utak nyo? Ang sarili nyo? Masyado raw akong loyalista. Nung araw pa po, maliit pa ako nagtatrabaho na tatay ko na Apulakay. Titigilan ko po ba ang paniniwalang malaki ang nagawa ng Apulakay? Malaki na itulong sa bansa, malaki na itulong sa mga taga Nueva Ecija. Ang mga taga Nueva Ecija ngayon, nakita niyo, binoto si Bongbong ng todo. Dahil kay Sara, hindi totoo yan. Kaya nga nanalo si Sara dahil kay Bongbong Marcos yung pangalawa kong tatalakayin ng konti, yung sinabi ni Robin Padilla. Yung nanay ni Robin Padilla, si Eva, nanay niya, Carino, ay doon po taga Nueva Ecija yan taga Santo Domingo. Di ba tumakbong bokal nung araw itong tatay ni Daniel Padilla, nanalo nung una, pero hanggang ngayon ilang beses tumakbo, ayaw na. Iboto, talo, kaya balik artistali talagang ganun ang politika. Pag ayaw na siya, tumigil na. Pero yung iba sa atin, sabi nga ni Robin, naghihintay na lang doon ng 2028 si Sara at walang tatalong presidente. Ako, wag po kayong maniwala dyan. Hindi lang nilalabas ng PBBM, ika nga, yung President Bongbong Marcos na administrasyon, yung kanilang meron pong susuporta niyan. I'm telling you. Sabi ko nga siya, may connection na ko pa hanggang ngayon sa loob hindi ka naman sasabihin kung sino yun. Marami. Kaya nga mas alam ko nga yung karamihan nangyayari sa Pilipinas kaysa yung mga nagsasabing hindi dyan ako nakatira. Umuwi naman ako dyan Ang dami kong connection yan. Promise po. Ika nga natin. Granting na hindi pa nga sinasabi yung susuportahan na ilalabang kay Inday Sara. Bakit ba ang aga nag-declare ni Inday Sara? Dalawa lang yan Ginugulat niya yung mga congressman na ngayon pa humahawak ng impeachment na naman niya. Dahil pag siya naging presidente, babawian niya yan Ganyan naman ang mga Duterte. Hindi ba sinabi ko na kaaraw? Nung tumakbo yan 2016, ako, binoto ko pa yan dahil kilala na namin yan Nung nag-i-step kami ng ABAP GMA Go for Gold, naging PRO ako ni Mel Lopez ng Maynila at ng ABAP at saka ng kumparing dating congressman na si Manny Lopez,
Madalas kami sa Davao. Mayor si Digong Duterte nun. Madalas kami ron, nagte-taping kami ng Go for Gold, National Boxing Championship. Doon ko nga narinig sa kanya nung araw na ang Davao malinis. Sa drugs. Meron pa nga raw siyang inihulog sa helicopter. Inuulit niya yun nung presidente. Totoo yun, sinasabi niya nung araw. Nagtakbuhan lahat out of Davao City yung mga drug addict at drug pusher. Yan. Pero yung sinasabi ngayon ni Robin Padilla, na si Sara walang kalaban, naghihintay na lang, hindi po totoo yun. Ngayon lang kung mag-i-election ngayon ang lalaban dyan si Raffy Tulfo Si Idol Raffy Tulfo, tatalunin ba ni Inday yan? Buong Pilipinas kung tumulong yan. Nagbibigay ng sariling pera yan. May pinag-aaral, ospital, na tao, binibigyan ng pangkabuhayan. Sa dami ng tinulungan yan, tatalunin ba ni Inday Sara yan Wala namang nakikitang tinutulungan si Inday Sara. Davao City nga, bumaba, 5 bilyon ang ibinigay ni Digong sa anak. Yung Congress nung araw kay Pulong. Bakit binabahan Davao? 5 bilyon sa kanya lang distrito. Kaya wag niyo sabihin, Robin Padilla, kababayan kita. Mas maganda ka lang lalaki ng 11 paligo kay Datol. Kay Willie Rebillame lang di mananalo tong mga to Nagkataon lang na sumobra lang si kabayang, si kamag-anak na si Willie wala kasing plataforma. Pinag-usapan nga namin ni Abay Mario Cruz pinsang buo ni Willie Rebillame. At any rate, sabi ko nga, kung tutuloy na tatakbo si Vice Ganda, baka pahirapan pa si Inday Sara yan Si Lodi, si RTIA. Pag tumakbo yun, sabi niya, hindi siya tatakbo. Malay natin. Si Isko Moreno, hindi rin tatakbo. Sino ikukuha ni Marcos, ni Bongbong? Meron po, I'm telling you, meron siyang patatakbuhin. Si Vico, hindi pa yan. Si Sandro, hindi pa. Mga bata pa yan Si Sandro, mag-i-speaker yan next year sa susunod na election bago mag-senador. Di ba yung tatay niya, yung lolo niya, tsaka tatay niya, nag-senador muna bago naging presidente. Nakalinya si Sandro, pero pag nasa edad na, 40 po kasi ang pwedeng tumakbong presidente at vice president. Pero yung sinasabi ni Robin, naghihintay lang si Sara Duterte, baka magulat si Robin at saka yung PDP na presidente si Pulong. Nakita niyo na nung pang presidente ng PDP, naka-t-shirt, labas lahat yung tato. Ba gusto niyong maging presidente rin ng Pilipinas, nag-ambisyon din yan puro tato. Di ba nung araw, pag marami kang tato, galing kang bilangguan, inuso lang yung tato May nakita pa nga akong tao pati mata may tato. Anong klase yun? Ika nga may Pilipino gumagaya kasi. Ang Pilipino po, kukunti lang ang bugok at lukis. Lukis ako nung high school Kami nila Abay Abay Idel, Emmy Amboa, Mario Cruda, Ray Mendoza, Ray Espiritu, sumalangit nawa si Ray. Marami kami. Siyam kaming si paring Joey Payumo. Si Monching Perez. Kami mga barkadang lukis pero wala kaming tato. Yun lang po ang gusto kong pag-usapan Galing lang ako maglakad 45 minutes lakad ulit, pwede na naman maglakad. Eto, uuwi na ako. Magluluto pa si Dutol order. Maglalaga ako. Talagang ganyan. Pag-retire ka na, ayun na lang mag-asawa. Yung mga anak namin, ayos na lahat yun, secure na Pero yung hihintay
2028 para maging presidente si Sara. Tingnan po natin, wala, kanya-kanyang racket lang, kanya-kanyang panaginip lang, libre naman managinip eh. At si Robin Padilla, pag pinatakbo niya, tangkungan na pupulutin yan. Sabi nga niya, hindi na siya tatakbo eh. Paano kang tatakbo? Alam mo nang di ka mananalo. Balak po mag-vice president, excuse me. Kahit nasa Toronto kami, bumoboto kami, dual citizen po kami. Yun nga lang ating ginihiling sa ating mambabatas. Pag dual citizen niya, patakbuhin nyo rin kami sa eleksyon. Ba't ba ayaw nyo kami patakbuhin? Pinaboboto nyo, ayaw nyo naman kami patakbuhin? Gusto namin magserbisyo eh. Noon ayoko, doon kapatid ko, congressman na yung kapatid ko nung araw eh. Ako na lang lalaki sa pamilyang Datol, dito sa aming pamilya. Excuse me, ika nga natin. Kung ayaw na, di wag nyo, mas malaki pa nga maitutulong namin eh. Ayan, well, maraming salamat po at 65% ng mga nanonood at nakikisimpatya sa aming maliliit na mga YouTuber, ika nga, ay taga Pilipinas. Ayan, hati naman yung natitira, Canada, Pilipinas, elsewhere. Maniwala ba kayong sa South Africa 15% ang nanonood dyan? Daming Pilipino pala ron. Yung ibang bahagi ng mundo. Datol order eh. Akala nila anong ino-order ko. Apelido ko po yan. Well, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. At si Miss, yung kababayan ko si Alice Tang, ayan. Tang yun. Ha? Kasabi ko nung araw yun eh. Ha? Sumusuport at saka si Miss Tantoko, ha? Senior yun eh, Maria. Tantoko. Naku, supporter ng utol ko yun. Anyway, magandang umaga po, Congressman Ompong Ordanes. Ayan, mag-usap tayo ulit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po yung Kabayan Datol Order. Please, like, share, and subscribe naman dyan. Dagdagan naman natin yung kokonti natin. Pero pasensya na. Ayoko na pong buksan muna yung aking comments. Ayoko nang namumura. Marami yung nagmumura, galit sa akin at tinitira ko rin. Hindi ko tinitira, Duterte. Sinasabi ko lang ang totoo. Well, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po yung Kabayan live from Toronto, Mondatol. Salamat po.